Ang lihim sa likod ng sakit ni Prinsesa Charlotte. Isang bagyong yumanig sa Kensington Palace. Sa likod ng mararangyang pader ng Kensington Palace, kung saan ang bawat galaw ng pamilya Wales ay sinusundan ng buong mundo, isang nakababahalang kwento ang umano'y nagdulot ng matinding tensyon. Si Prinsesa Charlotte, ang ikalawang anak ni na Prinsipe William at Catherine, ay matagal nang kinikilala bilang isang batang may pambihirang kumpiyansa, disiplina, at likas na personalidad na higit pa sa kanyang murang edad. Ngunit isang misteryosong pangyayari ang nagbigay ng bagong usapan tungkol sa kalagayan ng batang prinsesa. Ayon sa mga kumalat na salaysay, isang matinding karamdaman ang nakaapekto kay Charlotte na nagdulot ng malaking pag-aalala sa kanyang pamilya. Ang batang prinsesa, na karaniwang nakikita ng publiko na matatag, maayos kumilos, at palaging handang humarap sa mga tao, ay sinasabing dumaan sa isang mahirap na yugto kung saan tila nawala pansamantala ang kanyang karaniwang sigla. Sa loob ng mga araw ng kanyang pagkakasakit, inilalarawan siya bilang isang batang nawalan ng lakas dahil sa mataas na lagnat at matinding panghihina. Ang dating masiglang mukha na madalas makita sa mga pampublikong okasyon ay napalitan umano ng pagod at panghihina. Para sa kanyang mga magulang, lalo na kay Prinsipe William, ang makita ang kanyang anak na nahihirapan ay isang karanasang hindi madaling tanggapin. Matagal nang hinahangaan si Charlotte dahil sa kanyang pambihirang pagiging kalmado sa harap ng mga kamera. Kahit bata pa lamang, napapansin ng publiko ang kanyang kumpiyansa at pagiging natural sa mga royal engagement. Marami ang nagsasabing mayroon siyang personalidad na kakaiba, isang kombinasyon ng pagiging matapang, matalino, at may sariling paninindigan. May mga nagsasabi pa nga na bagamat si Prinsipe George ang panganay at magiging susunod sa linya ng trono pagkatapos ng kanyang ama, si Charlotte ang may pinakamalakas na personalidad sa magkakapatid. Sa kanyang mga kilos at ekspresyon, madalas siyang inilalarawan bilang isang batang marunong, magdesisyon at hindi madaling matinag. Ngunit ang parehong katangiang nagbigay sa kanya ng paghanga ng publiko, ang siya ring naging sentro ng mga kontrobersiyang lumitaw matapos ang kanyang pagkakasakit. Sa panahon ng kanyang pinakamahinang sandali, may mga lumabas na pahayag at interpretasyon na nagbigay ng negatibong larawan tungkol sa kanyang kalagayan. Ang ilang tagamasid ay nagtanong kung ang matinding presyon ng pagiging bahagi ng maharlikang pamilya ay maaaring makaapekto sa isang batang tulad niya. Gayunpaman, sa gitna ng lahat ng usapin, ang pamilya Wales ay nanatiling tahimik at nakatuon sa kapakanan ni Charlotte. Para kay William at Catherine, ang pinakamahalaga ay ang kalusugan at emosyonal na seguridad ng kanilang mga anak, hindi ang mga haka-hakang kumakalat sa publiko. Sa ilang bersyon ng mga kwento, lumitaw ang alegasyon na mayroong mga taong maaring gumamit sa sitwasyon ni Charlotte upang siraan ang imahe ng pamilya Wales. Ang ganitong mga pahayag ay nagdulot ng panibagong haka-haka tungkol sa mga tensyon sa loob ng monarkiya, lalo na tungkol sa komplikadong relasyon sa pagitan ng iba't ibang sangay ng pamilya royal. Ngunit mahalagang tandaan na marami sa mga ganitong kwento ay bahagi lamang ng mga hindi beripikadong ulat at haka-haka na madalas lumilitaw kapag pinag-uusapan ang isang tanyag na pamilya. Ang British royal family
ay matagal nang nasa ilalim ng matinding pagsusuri ng media, kung saan ang bawat kilos, ekspresyon, at pribadong sandali ay maaaring bigyan ng iba't ibang interpretasyon. Para kay Prinsipe William, ang karamdaman ng kanyang anak ay hindi lamang isang usapin ng pampublikong imahe. Isa itong personal na pagsubok bilang isang ama. Ang makita ang isang anak na dating puno ng enerhiya, ngunit biglang nanghina, ay maaaring magdulot ng takot at galit sa sinumang magulang. Sinasabing sa ganitong mga sandali, mas lumalabas ang tunay na karakter ng isang tao. Sa halip na hayaang lamunin ng mga alingawngaw ang kanilang pamilya, pinili umano ni na William at Catherine na manatiling matatag at protektahan ang kanilang mga anak mula sa labis na pressure. Si Charlotte, sa kabila ng mga pagsubok, ay nananatiling simbolo ng bagong henerasyon ng maharlikang pamilya. Ang kanyang pagiging matapang, kumpiyansa, at natural na presensya ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa maraming tao. Ang isang panahon ng kahinaan ay hindi nagbabago sa kanyang pagkatao o sa pagmamahal ng kanyang pamilya para sa kanya. Si Prinsesa Charlotte ay matagal nang nakikita bilang isang simbolo ng disiplina, pagiging responsable, at mahinahong pag-uugali. Sa murang edad, ipinakita niya ang isang pambihirang kakayahang umangkop sa mga tradisyon at tungkulin ng isang batang kabilang sa maharlikang pamilya. Para sa marami, ang kanyang katahimikan at pagiging seryoso ay tanda ng mahusay na pagpapalaki at malalim na pag-unawa sa kanyang papel. Ngunit sa katang-isip na salaysay na ito, ang mismong mga katangiang nagbigay sa kanya ng paghanga ng publiko ay ginawang paksa ng kontrobersya. Isang madilim na plano ang sinasabing naglalayong baguhin ang pananaw ng mundo tungkol sa batang prinsesa. Hindi sa pamamagitan ng pisikal na pananakit, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng impormasyon, balita, at imahe. Ang pinakamalaking panganib sa panahon ng makabagong teknolohiya ay hindi lamang nagmumula sa mga salitang binibigkas, kundi sa paraan kung paano maaaring baguhin ang isang kwento. Ang isang simpleng video ay maaaring putulin, baguhin ang tono, o ipakita sa ibang konteksto upang lumikha ng maling impresyon. Sa isang iglap, ang isang sandali ng pagiging seryoso ay maaaring ipakahulugan bilang kalungkutan. Ang katahimikan ay maaaring gawing simbolo ng problema, at ang pagiging maingat ay maaaring baluktutin bilang kahinaan. Sa kwento, muling binalikan ng ilang tagapagsalaysay ang makasaysayang sandali nang dumalo si Charlotte sa libing ni Reyna Elizabeth II noong 2022. Para sa maraming tagamasid, ang kanyang kilos noon ay nagpapakita ng paggalang at maturity. Ang kanyang mahinahong pag-uugali sa isang napakalungkot na araw ay naging patunay ng kanyang pag-unawa sa tradisyon ng pamilya. Ngunit sa isang mundo kung saan mabilis kumalat ang maling impormasyon, ang isang positibong alaala ay maaaring baligtarin. Ang parehong larawan na minsang nagbigay inspirasyon ay maaaring gamitin upang lumikha ng ibang kwento. Sa katang-isip na bersyon ng pangyayaring ito, ang mga manipis na pagbabago sa imahe, tunog at komentaryo ay naging dahilan upang questionin ng ilan ang kalagayan ng isang batang hindi naman dapat dalhin ang bigat ng mga haka-haka ng matatanda. Lalong naging magulo ang sitwasyon nang hindi makita ang pangalan ni Charlotte sa isang listahan ng mga pampublikong gawain ng pamilya. Ang simpleng dahilan, ang kanyang pagkakasakit at pangangailangang magpahinga,
ay naging pagkakataon para sa iba na gumawa ng sariling interpretasyon. Sa halip na makita bilang isang batang nangangailangan ng pahinga, siya ay naging paksa ng walang katapusang haka-haka. Sa gitna ng lahat ng ito, ang pinakamalaking sugat ay hindi lamang ang epekto sa imahe ng isang prinsesa, kundi ang epekto sa isang bata. Sa likod ng titulo at korona, ay isang 11 taong gulang na tao na maaaring masaktan, malungkot, at matakot sa masasakit na salita ng mundo. Sa Kensington Palace, ayon sa katang-isip na salaysay, isang ama ang humarap sa pinakamahirap na pagsubok. Paano poprotektahan ang kanyang anak laban sa isang labanang hindi nakikita? Ang galit ni Prinsipe William ay hindi lamang galit ng isang miyembro ng hari, kundi galit ng isang magulang na nakikitang nasasaktan ang kanyang anak. Ngunit alam niyang ang emosyon lamang ay hindi sapat. Ang bawat hakbang ay kailangang maingat. Ang isang maling galaw ay maaaring magbigay ng bagong dahilan para sa panibagong kontrobersya. Sa halip na kumilos ng padalos-dalos, pinili niyang hanapin ang katotohanan at protektahan ang kanyang pamilya sa paraang hindi magpapalala sa sitwasyon. Ang kwento ni Charlotte ay sumasalamin sa mas malaking problema ng modernong panahon: ang kapangyarihan ng impormasyon at ang responsibilidad ng publiko na suriin ang kanilang nakikita at naririnig. Sa panahon ng social media, ang isang maling akala ay maaaring maging pandaigdigang balita bago pa man lumabas ang katotohanan. Ang isang ama, higit sa lahat ng kanyang tungkulin bilang miyembro ng monarkiya, ay nais lamang protektahan ang kanyang anak. Sa gitna ng lumalalang kontrobersya, inilarawan si William bilang isang taong handang lumampas sa karaniwang proseso upang malaman kung sino ang nasa likod ng mga pag-ataking nagdulot ng sakit at pangamba sa kanyang pamilya. Ayon sa salaysay, nagpatupad si William ng mahigpit na seguridad sa kanyang pribadong lugar sa Kensington Palace. Pinaghigpitan umano ang pag-access sa kanyang tanggapan, binago ang mga digital security code, at inilayo ang ilang regular na tauhan ng palasyo upang maiwasan ang posibleng paglabas ng sensitibong impormasyon. Sa halip na umasa sa karaniwang sistema ng palasyo, sinasabing kumuha siya ng isang pangkat ng mga independenteng eksperto sa teknolohiya at digital investigation. Ang layunin ng grupong ito ay hindi lamang tukuyin kung saan nagmula ang mga kontrobersyal na video, kundi alamin din kung sino ang maaaring nasa likod ng pagpapakalat nito. Sa isang lihim na lugar sa loob ng Kensington Palace, inilalarawan ang isang pansamantalang command center kung saan sinusuri ng mga eksperto ang napakaraming digital na bakas. Ang mga monitor ay puno ng impormasyon, mga server, metadata, koneksyon sa internet, at iba pang technical na detalye na maaaring magbigay ng sagot sa misteryo. Ang pangunahing tanong na nais masagot ni William ay simple ngunit mabigat. Sino ang responsable? Hindi lamang pagkilala sa isang tao ang hinahanap ng pangkat. Ang layunin umano ay makakuha ng sapat na ebidensya upang mapatunayan ang katotohanan at matigil ang anumang kampanya ng paninira laban sa isang bata. Habang sinusuri ang mga digital trail, lumitaw umano ang isang mahalagang detalye. Bagamat gumamit ang mga umano'y sangkot ng mga komplikadong paraan upang itago ang kanilang pagkakakilanlan, may naiwan silang maliit na pagkakamali sa kanilang operasyon. Isang teknikal na bakas ang naging susi upang sundan ang pinagmulan ng mga material. Ayon sa dramatikong bersyon ng kwento, natunton ng mga eksperto ang ilang koneksyon na tila humantong sa loob mismo ng royal establishment. Ang naturang revelasyon
ay nagdulot umano ng matinding pagkabigla, sapagkat ang posibilidad na ang isang panloob na tunggalian ang nasa likod ng lahat ay nagbigay ng mas malaking komplikasyon. Gayunpaman, alam ni William na ang isang digital trace lamang ay maaaring hindi sapat upang patunayan ang pananagutan ng isang tao. Ang isang connection sa isang computer o network ay maaari ring gamitin bilang dahilan upang itanggi ang pagkakasangkot. Kaya naman, ayon sa salaysay, ipinagpatuloy ng koponan ang mas malalim na pagsusuri. Sinuri umano nila ang mga pinansyal na daloy na maaaring konektado sa pagpapalaganap ng mga kontrobersyal na materyal. Tiningnan ang mga transaksyon, mga kumpanyang maaaring nagsilbing tagapamagitan, at iba pang record na maaaring magbigay ng mas malinaw na larawan kung sino ang tunay na nagpondo sa kampanya. Matapos ang mahabang pagsusuri, sinasabing nakabuo ang pangkat ng isang malawak na dosye ng impormasyon, isang koleksyon ng mga digital record, dokumento, at iba pang ebidensyang maaaring magbigay linaw sa buong pangyayari. Para kay William, ang naturang dosyer ay hindi lamang isang dokumento. Ito ay simbolo ng kanyang determinasyon bilang ama na ipagtanggol ang kanyang anak laban sa anumang uri ng paninirang maaaring makasira sa kanyang kinabukasan. Ang bigat ng sitwasyon ay lalo pang lumaki nang harapin umano ni William ang posibilidad ng isang direktang paghaharap sa loob ng Buckingham Palace. Hindi ito simpleng pag-uusap lamang sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya. Sa kwento, ito ay inilalarawan bilang isang sagupaan ng kapangyarihan, tiwala, at katapatan. Sa isang pribadong silid sa Buckingham Palace, kung saan karaniwang tahimik ang mga pagpupulong ng mga senior royal, nagbago umano ang kapaligiran nang dumating si William. Ang kanyang presensya ay puno ng galit at determinasyon. Hindi siya dumating bilang isang prinsipe lamang, kundi bilang isang ama na naghahanap ng hustisya. Ayon sa salaysay, mabilis na pumasok si Prinsipe William sa silid. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng determinasyon. Ang kanyang presensya ay tila nagdala ng bagyo sa tahimik na opisina. Hindi ito isang simpleng pagbisita o isang karaniwang pag-uusap. Para sa kanya, ito ay isang paghaharap na matagal nang hinihintay. Sa kabilang panig ng silid, nanatiling kalmado si Camilla habang nakaupo sa isang marangyang upuan. Hawak niya ang kanyang tasa ng tsaa, tila walang anumang pangamba sa pagdating ng kanyang stepson. Sa halip na matakot, ipinakita niya ang isang kumpiyansang ngiti na para bang mayroon siyang nakahandang sagot sa anumang paratang. Ngunit sa likod ng kanyang katahimikan, ayon sa kwento, ay may isang planong inihanda. Isang estratehiya upang baligtarin ang sitwasyon at ilagay ang sisi sa ibang tao. Ipinakita umano ni Camilla kay William ang isang computer screen na naglalaman ng mga ulat tungkol sa pinagmulan ng mga mapanirang video laban kay Prinsesa Charlotte. Ang mga datos na nasa screen ay tila nagtuturo sa isang network na konektado sa Kensington Palace, partikular umano sa isang computer na matatagpuan sa pribadong opisina ni Catherine, ang prinsesa ng Wales. Kung totoo ang ganitong mga pangyayari, magiging isang napakalaking iskandalo ito. Ang isang ina na dapat sana'y tagapagtanggol ng kanyang anak ay maaaring mailarawan bilang taong responsable sa pagpapakalat ng mga negatibong kwento tungkol dito. At ito umano ang nais ipakita ni Camilla, na si Kate ang nasa likod ng lahat. Ang layunin ng naturang taktika ay malinaw. Lumikha ng pagdududa sa loob mismo ng pamilya. Kung maniniwala si William na ang sariling asawa niya ang may kagagawa ng lahat, maaaring gumuho ang tiwala at pagkakaisa
ng pamilya. Ngunit hindi ganoon kadali ang sitwasyon. Sa halip na mataranta o magpakita ng kahinaan, nanatiling malamig ang ekspresyon ni William. Hindi siya natinag sa ipinakitang impormasyon. Sa kanyang mga mata, tila alam niyang may mas malalim pang katotohanan na hindi nakikita sa unang tingin. Lumapit siya sa mesa at inilapag ang isang makapal na dosye na kulay pilak kasama ang isang hard drive. Ang tunog ng pagkakahampas nito sa antigong mesa ay pumuno sa buong silid. Sa sandaling iyon, nagbago ang atmosfera. Ang dating kumpiyansa ni Camila ay tila unti-unting nawawala. Ang laman umano ng mga dokumento ay hindi lamang mga simpleng akusasyon. Nakapaloob dito ang mga tala ng transaksyon, impormasyon mula sa mga server at mga digital na ebidensya na sinasabing naglalantad sa tunay na pinagmulan ng mga video. Ayon sa salaysay, natuklasan ng pangkat na tumulong kay William na ang mga orihinal na file ay hindi nagmula sa network ni Kate, kundi mula umano sa ibang sistema bago inilipat at itinago upang magmukhang siya ang responsable. Mas mabigat pa umano ang mga dokumentong may kaugnayan sa pera. Sinasabing may mga tala ng pagbabayad sa ilang media network na may koneksyon sa mga kampanyang paninira at ang mga pondong ginamit ay nagmula raw sa mga pribadong pinagkukunan na may kaugnayan kay Camila. Sa harap ng ganitong mga ebidensya, ang dating malamig na kumpiyansa ng Reyna ay tila naglaho. Ang kanyang ngiti ay napalitan ng pagkabigla. Ang kanyang mga kamay na puno ng mamahaling alahas ay nagsimulang manginig habang sinusubukan niyang panatilihin ang kanyang dignidad. Sa katahimikan ng silid, tila naramdaman ng lahat ang bigat ng sandali. Ang mga salitang hindi nasabi ay mas malakas kaysa anumang sigawan. Gayunpaman, hindi agad sumuko si Camila. Tulad ng isang taong nasa sulok na naghahanap ng paraan upang makaligtas, sinubukan niyang ipaliwanag ang kanyang panig. Iginiit umano niya na wala siyang masamang intensyon. Ang mga gastusin at hakbang na ginawa ay bahagi lamang ng isang estratehiya upang protektahan ang imahe ng monarkiya laban sa posibleng panganib mula sa media at opinyon ng publiko. Ayon sa kanyang depensa, hindi niya kailanman layunin na saktan ang isang bata. Sinabi niyang ang lahat ay ginawa para sa kapakanan ng korona at sa pagpapanatili ng katatagan ng institusyon. Ngunit para kay William, hindi sapat ang ganitong paliwanag. Ang issue ay hindi lamang tungkol sa politika o reputasyon. Para sa kanya, ang pinakamahalagang bagay ay ang kapakanan ng isang batang inosente, si Charlotte. Ang ideya na maaaring gamitin ang paghihirap at pangalan ng isang bata bilang bahagi ng isang laro ng kapangyarihan ang siyang nagpalala ng kanyang galit. Lumapit si William sa mesa at inilapag ang kanyang mga kamay dito. Sa pagitan nila ay nakahiga ang mga dokumento at ang hard drive, mga bagay na kumakatawan umano sa katotohanang matagal nang nakatago. Sa gitna ng isang kontrobersiyang nakapaligid umano kay Prinsesa Charlotte, lumitaw ang isang kwento tungkol kay Prinsipe William na inilalarawan bilang isang ama na handang harapin ang sinuman upang protektahan ang kanyang anak. Ang kanyang katahimikan umano ay napalitan ng matinding determinasyon nang maramdaman niyang may taong lumampas sa isang hangganang hindi na niya kayang palampasin. Ayon sa mga salaysay na kumalat, hindi na pinayagan ni William ang anumang pagtatangka na umiwas sa pananagutan o itulak ang sisi sa ibang tao. Ang kanyang mga mata umano ay nakatuon kay Reyna Camilla.
hindi bilang isang miyembro lamang ng maharlikang pamilya, kundi bilang isang taong kailangang harapin ang mga tanong tungkol sa kanyang mga kilos. Para kay William, ang usapin ay hindi na lamang tungkol sa politika ng palasyo o sa komplikadong relasyon sa loob ng monarkiya. Ang sentro ng kanyang galit ay ang kanyang anak na si Charlotte, isang batang prinsesa na nais niyang protektahan mula sa anumang uri ng pinsala, lalo na mula sa mga intriga at pampublikong panggigipit. Matagal nang kilala si William bilang isang taong maingat sa kanyang mga desisyon. Bilang magiging hari sa hinaharap, kailangan niyang panatilihin ang disiplina at pagiging kalmado. Ngunit bilang isang ama, may ibang uri ng lakas na gumagalaw sa kanyang puso. Ang pagmamahal niya sa kanyang mga anak ang nagiging dahilan upang harapin niya kahit ang pinakamahirap na sitwasyon. Sa kwentong ito, inilalarawan si William bilang isang leader na hindi na handang manahimik. Sa halip na hayaang magpatuloy ang mga alegasyon at pagdududa, sinasabing nagtipon siya ng mga dokumento at impormasyon upang malaman ang buong katotohanan sa likod ng nangyari. Ang tinatawag na dosye na binanggit sa mga salaysay ay naging simbolo ng kanyang paghahanap ng hustisya. Hindi lamang ito tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol umano sa pagnanais na ipakita na may hangganan ang maaaring gawin laban sa kanyang pamilya. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang mga ganitong kwento tungkol sa loob ng maharlikang pamilya ay kadalasang naglalaman ng mga haka-haka at hindi kumpirmadong pahayag. Ang tunay na mga pangyayari sa pagitan ng mga miyembro ng royal family ay nananatiling pribado maliban kung sila mismo ang magbibigay ng opisyal na pahayag. Sa kabila nito, ang imahe ni William bilang isang protektibong ama ay patuloy na nakikita ng publiko. Mula nang maging ama siya kina George, Charlotte at Louis, madalas niyang ipinapakita ang kanyang hangaring bigyan sila ng mas normal at ligtas na pagpapalaki sa kabila ng kanilang posisyon. Sa mga katang salaysay tungkol sa tunggaliang ito, inilalarawan ang isang matinding komprontasyon kung saan hinarap umano ni William si Camilla at hiniling ang buong pananagutan. Ang mensahe niya raw ay malinaw. Walang sinuman, gaano man kataas ang posisyon, ang dapat makapinsala sa isang bata. Ang ideya ng isang ama na lumalaban para sa kanyang anak ay isang temang madaling makaantig sa maraming tao. Sa likod ng mga titulo tulad ng prinsipe at reyna, nananatili ang mga personal na relasyon, emosyon at takot na nararanasan ng bawat pamilya. Sa mga sumunod na bahagi ng salaysay, inilalarawan ang umano'y pagbagsak ng kapangyarihan ni Camilla matapos harapin ang matinding presyon. Ang mga simbolo ng karangyaan at impluwensya ay inilalarawan na nawawala habang ang isang dating makapangyarihang personalidad ay humaharap sa mga bunga ng kanyang mga desisyon. Ngunit higit pa sa isang kwento ng tunggalian, ang pangyayari ay nagsisilbing paalala tungkol sa kahalagahan ng tiwala at proteksyon sa loob ng pamilya. Ang mga batang bahagi ng maharlikang institusyon ay hindi lamang simbolo ng hinaharap ng monarkiya. Sila rin ay mga individual na nangangailangan ng pagmamahal at pangangalaga. Matapos ang umano'y krisis, inilalarawan si William bilang isang ama na bumalik sa Kensington Palace na mas determinado kaysa dati na palakasin ang seguridad at privacy ng kanyang mga anak. Ang layunin umano niya ay lumikha ng isang proteksyon na pader laban sa anumang maaaring makasira sa kanilang kapayapaan. Ang kwento ni William at Charlotte ay naging simbolo ng isang mas malalim na tema. Ang walang hanggang tunggalian sa pagitan ng kapangyarihan at pagmamahal.
Ang posisyon sa trono ay maaaring magbigay ng impluwensya. Ngunit ang pagmamahal ng isang ama para sa kanyang anak ay isang puwersang hindi madaling talunin. Sa gitna ng isang kontrobersiyang umani ng malaking atensyon, muling nasubok ang tibay ng pamilya Wales. Matapos umano ang isang matinding pagsubok na nakaapekto kay Prinsesa Charlotte, ang buong pamilya ay kinailangang harapin hindi lamang ang pangamba para sa kalusugan ng isang batang miyembro ng pamilya, kundi pati na rin ang bigat ng mga usapin tungkol sa tiwala at pagkakaisa sa loob ng monarkiya. Para kay Prinsipe William, ang pangyayari ay hindi lamang isang hamon bilang isang hinaharap na hari. Isa itong personal na pagsubok bilang isang ama. Ang makita ang kanyang anak na dumaraan sa isang mahirap na yugto ay nagpalakas umano sa kanyang determinasyong protektahan ang kanyang pamilya mula sa anumang uri ng panganib. Matapos ang umano'y paghaharap at paglalantad ng mga isyung nakapaligid sa sitwasyon, inilalarawan ng ilang salaysay na nakamit ni William ang isang mahalagang tagumpay. Ngunit sa kabila ng tagumpay na iyon, nanatili ang isang sugat na mahirap pagalingin, ang lumalalim na pagkakahati sa loob ng maharlikang pamilya. Ang relasyon sa pagitan ng iba't ibang miyembro ng royal family ay matagal nang sinusubaybayan ng publiko. Sa likod ng mga ngiti sa mga pampublikong okasyon, may mga pagkakaibang pananaw, personal na tensyon, at mga desisyong kailangang pag-isipan ng mabuti. Ang anumang alitan sa loob ng institusyon ay hindi lamang usapin ng pamilya, kundi nagiging bahagi rin ng pampublikong diskurso. Gayunpaman, sa paglipas ng mga linggo, unti-unting humupa ang ingay ng media. Ang mga haka-hakang bumalot sa pamilya Wales ay nagsimulang mawala, habang ang atensyon ng publiko ay lumipat sa iba pang mga pangyayari. Sa gitna ng katahimikang iyon, muling lumitaw ang isang imahe ng pagkakaisa at pag-asa. Si Prinsesa Charlotte, na minsang inilalarawan bilang isang batang dumaan sa matinding pagsubok, ay muling nakita ng publiko na puno ng sigla at kumpiyansa. Matapos ang kanyang paggaling mula sa malubhang karamdaman, ipinakita umano niya ang parehong katatagan at disiplina na matagal nang hinahangaan ng marami. Ang kanyang pagbabalik sa pampublikong mata ay naging isang makapangyarihang simbolo. Hindi lamang ito simpleng pagpapakita ng isang batang prinsesa sa harap ng mga tao. Para sa marami, ito ay larawan ng isang batang nakabangon matapos ang isang mahirap na yugto. Si Charlotte ay matagal nang kilala dahil sa kanyang pagiging natural sa harap ng mga tao. Sa murang edad, ipinakita niya ang pagiging komportable sa mga pampublikong okasyon, ang kakayahang sumunod sa tradisyon ng pamilya, at ang isang personalidad na tila puno ng kumpiyansa. Marami ang nakakakita sa kanya bilang bahagi ng bagong henerasyon ng monarkiya. Isang henerasyong kailangang pagsamahin ang tradisyon at pagbabago. Bilang anak nina William at Catherine, ang kanyang paglaki ay patuloy na sinusubaybayan dahil sa papel na maaaring gampanan niya sa hinaharap. Ngunit higit sa kanyang titulo, ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang kwento ay ang kanyang pagkatao. Ang mga pagsubok na nararanasan ng isang bata, kahit kabilang siya sa isang tanyag na pamilya, ay maaaring maging bahagi ng paghubog sa kanyang karakter. Ang karanasang ito umano ay nagpakita ng isang mahalagang aral. Ang tunay na lakas ay hindi lamang nakikita sa panahon ng tagumpay, kundi sa kakayahang bumangon matapos ang paghihirap. Sa kabilang banda, ang umano'y alitan sa loob ng pamilya ay nag-iwan ng mga tanong tungkol sa kinabukasan ng monarkiya. Ang tiwala na siyang pundasyon ng anumang pamilya
ay maaaring masira kapag may mga hindi pagkakaunawaan. At kahit ang isang institusyong kasing tanda ng British monarchy ay hindi ligtas sa mga personal na hamon. Subalit sa kabila ng mga tensyong ito, ang pamilya Wales ay patuloy na nagpapakita ng imahe ng pagkakaisa. Ang kanilang focus ay nananatili umano sa pagpapalaki sa kanilang mga anak at paghahanda sa mga responsibilidad na darating sa hinaharap. Ang pagbabalik ni Charlotte sa pampublikong buhay ay naging higit pa sa isang simpleng sandali ng pagpapakita. Ito ay naging mensahe ng katatagan. Ang batang minsang inilagay sa gitna ng mga usapin ay muling nakita bilang isang batang may ngiti, kumpiyansa, at pag-asa. Maraming tagamasid ang naniniwala na ang mga karanasan sa murang edad ay maaaring maging bahagi ng pagbuo ng isang mas matatag na personalidad. Kung paano haharapin ni Charlotte ang mga pagsubok sa hinaharap, ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kanyang magiging papel bilang bahagi ng maharlikang pamilya. Ang kanyang disiplina, pagiging kalmado, at kakayahang manatiling matatag sa ilalim ng atensyon ng mundo ay mga katangiang patuloy na napapansin ng publiko. Gayunpaman, mahalagang tandaan na marami sa mga kwento tungkol sa pribadong buhay ng maharlikang pamilya ay kadalasang napapaligiran ng espekulasyon. Ang mga totoong detalye tungkol sa kanilang personal na relasyon at mga pangyayari sa loob ng palasyo ay nananatiling limitado maliban kung opisyal na ibinabahagi ng pamilya mismo. Sa huli, ang kwento ni Prinsesa Charlotte ay hindi lamang tungkol sa mga intriga, kapangyarihan o alitan sa loob ng monarkiya. Ito ay kuwento tungkol sa isang batang babae na kinailangang harapin ang isang mahirap na yugto at muling tumayo ng may tapang. Sa bawat pagharap niya sa publiko, dala niya hindi lamang ang pangalan ng isang maharlikang pamilya, kundi pati ang mensahe na ang lakas ay hindi nasusukat sa kawalan ng problema. Nasusukat ito sa kakayahang harapin ang mga pagsubok at magpatuloy. At habang patuloy na nagbabago ang mundo sa paligid ng British monarchy, nananatiling isang mahalagang tanong: paano huhubugin ng mga karanasan ngayon ang mga leader ng bukas? Para kay Charlotte, ang sagot ay maaaring makita sa kanyang sariling paglalakbay. Isang paglalakbay na nagsimula hindi lamang sa mga palasyo at tradisyon, kundi sa simpleng katotohanan na ang bawat tao, kahit isang prinsesa, ay kailangang matutong bumangon matapos ang bawat unos.